kapatid, mapanayam natin ngayong umaga and we are very proud na mapanayam natin dito sa True FM ang Radyo 5 TV5 Davao. And naka-live streaming tayo, mapanayam natin ngayon si Attorney GP ng isang party list, no? Mapanayam natin. And of course, ang bigyan ng jacket yan. Naka-live streaming ta, paki-share, paki-like sa to ang Facebook live streaming ngayon, kapatid. Okay, bilang pasimula for the short and brief background, again and again, isa itong kilala. Actually, hindi lang siya from Manila but regularly nagpunta din dito sa Davao, no? May program, may nag-show siya dito way back doon sa may agro-industrial field na napakaraming taong pumunta. Itong Will to Win. Bueno mga kapatid, and bigyan natin siya ng pagkakataon na greet sa lahat ng mga nakikinig natin ngayon. Naabot tayo the entire Davao region at naka-live streaming tayo. Si kapatid, host, and senatorial candidate Willie Revillame, sir. Yay! Mapalapak ako sa sarili ko. Davao! Welcome sa Davao! Maayong buntag po sa inyo lahat. Good morning, magandang umaga, Davao. Good morning. At kapatid na Rose, kayo po pala yan. Madam Rose. Kapatid Rose, okay, sir. Kapatid Rose. Okay. And also, kasama natin ngayon si Attorney JP, sir. Welcome. Maayong buntag po sa lahat po ng tagapakinig ngayong umaga po. Okay, sir, ano po ba ang nag-udyok sa inyo? This question, I would like to address this to Sir Willie Revillame, kapatid. Huwag niyo na ako sinasir. Kapatid, ano po ba nag-udyok sa inyo na pumasok ka sa politika? In terms, kilalang kilala ka bilang host, isang singer, isang matawag natin, kilala ka rin bilang philanthropist, no? Ang dami mong natulungan not only doon sa Metro Manila but even sa Davao. So ano po bang nag-udyok sa inyo na pumasok sa politika? Well, hindi lang naman para sa politika. The politika is more of ito yung sinasabi natin na politika is kasi ang meaning ng politika, may isa pag hindi magandang ginagawa, namumulitika ka. Ang pagpasok ko sa politika, hindi ako mamumulitika. You want to extend your help sa mga tao? Ito ay pagsilbi sa ating mga kababayan. Kaya para sa akin, this is a public service. Kumbaga, dadagdagan ko yung ginagawa ko. Kasi alam niyo sa studio, 600 o 700 lang ho na mga bisita ang nanonood araw-araw. Ngayon, kung maupo ka, pagbibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon Diyos sa Senado, malawak na ho ang magagawa mo, buong Pilipinas na. At hindi lang yan, yung OFWs natin nasa iba pang bansa, na mga Pilipino, makakagawa ka na ng paraan para sa kanila. Makakagawa ka ng paraan, ng batas, para kung anong kailangan pang batas para sa mahirap. Yun ang nag-udyok sa akin. Saan ba nagsimula itong pusong handang tumulong sa mga Pilipino? Ano po ba ang, for the benefit of our listening public, para may kunting background din sila, maliban na kilala ka bilang isang sikat na TV host, saan po ba nagsimula itong pusong matulungin sa mga nangangailangan, sir? Nagsimula ito kung saan ako nagsimula. Isang mahirap na bata na nangangarap. Yan lang ko. Ganun lang kasimple. Kung ano yung nararamdaman na mahirap noon at ngayon, naramdaman ko rin na nagsimula ako sa buhay. Dahil hindi naman ho kami mayaman. Isang tuka ang nanay ko. Lumaki ko sa buhay na hindi ko naman kasi miserable pero mahirap na buhay. Nakatira kami sa Bliss. Tumira ako sa squatter kasama ang nanay ko. Kailangan mong kumayod. Nagbarker. Nagbenta ng dyaryo. Nagnanakaw ng mga tanso para maibenta at to survive. At maibigay mo yung pera yan. At syempre para makakain ka. So, din nagsimula ang lahat. Lahat ng nagbubulong sa akin ng mga mahirap, sabi ko, ako ito dati. Siguro, ito magagawa ko nung ako dati at ito na ngayon na makakasama ko at magiging boses nila ako sa Senado. Okay, yun ang kailangan natin mga kapatid, mga Davaoenyo. May isang boses na sa Senado na talagang totoong magrepresenta galing sa mga mahihirap na tao. Sir, matatawag ba natin na advantageous in your part na isa kang kilalang TV host and TV personality?
Yes, of course. Importante yun. Kasi para hindi ka gumawa ng mali, hindi ka gumawa ng masama. Kasi kilala ka nilang gumagawa ka ng kabutihan. Kasi alam niyo pagpasok mo sa politika, gumawa ka ng mabuti at masama, may meron pa rin masasabi sa'yo. Pero at the end of the day, dapat makatulog ka na mahimbing. Fulfilled ka sa ginagawa mo sa papasukin mo sa Senado. Ibig sabihin yan, nasa iyo naman yan. Kahit anong sabihin ng ibang tao, kung walang yakas sa paningin nila, pero kabutihan naman at alam ng Diyos ang ginagawa may totoo, makakatulog ka pa rin na mahimbing. I think yun ang pinaka-importante sa lahat. Anuhin mo lahat ng pure, pero kung hindi ka naman mabuting tao, importante sa sarili mo, alam mo ang tama ang ginagawa mo. Hindi ka pumapasok sa illegal. Hindi ka nangungutya ng kapwa mo. Hindi ka nang isa ng kapwa mo. Yung kumikita ka ng piso, yung 30 centimos, pwede mo naman itulong araw-araw. Malaking bagay na yun sa akin. Yan, kapatid. Bigyan ng jacket yan. Yan ang kilalang kilala, no? Na parang slogan na ni kapatid Willie Revillame. Wala ho kami na ng jacket ngayon. Oo. But yun na talaga ang parang naging slogan eh, kilalang kilala. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket, 5,000, 10,000, Ganon. 1 million cash. Ganon ang nangyari. yan. Ang daming. Sir, kapatid Willie, pala rin ka na makapasok sa Senado. Ano bang number 1 na gusto mong maipatupad? Una, aalamin ko may mga batas na nagawa na hindi na-implement. O na-implement na, bakit hindi nagagawa? Pero sa puso ko, kalusugan, trabaho at edukasyon. Yan ang pinaka-basic eh. Di ba? Nababanggit ko to. Kasi kung may sakit ka nanay mo, may sakit ang tatay mo, paano ka makakapagtrabaho na maayos? Lahat ng pinupundar mo, pinibigay mo nandun sa paggamot nila. Totoo yun. I think itong pinaka-importante, health. Yan. Paano ka makakapag-aral kung may sakit ang anak mo, may sakit na importante sa akin, kalusugan, trabaho at yung edukasyon. Ang edukasyon naman nagsisimula sa bahay eh. Ang una mong teacher, ang una mong guro, ang nanay at pamilya mo. Dapat turuan ka ng wasto doon. Turuan ka ng tama. Hindi mali ituturo sa'yo. Ngayon, alam mo bakit tayo nakakaproblema kahit nagiging magulo ang mundo? Poverty. Yes. Kahirapan. Bakit nang-hold up? Mang-hold up ka ba kung maayos ang buhay mo? Bakit ka pumapatay ng tao? Bakit? Wala kang tamang isip. Maaring, di ba? Maaring nung pinanganak ka, hindi maganda yung upbringing ng pamilya mo. Maaring wala kang kalusugan na tama. Wala kang nutrisyon. Wala kang vitamina. Kaya ang naging umurat sa'yo, laging galit. Yun ang sa paligid mo, environment. Para sa akin, ang importante lahat ng ito dapat ayusin sa Senado. At pag nandun ako sa Senado, ang una kong aayusin, bigyan ng batas yung mahirap. May boses sa mga kababayan natin mahirap. Yun ang uunahin ko. Basta tatandaan nyo, hindi ko kayo nanakawan. Gagawa ko ng paraan para makagawa ng kabutihan sa ating mga kababayan. Yan ang kailangan natin mga Dabawenyo kapatid. No? May boses tayo para sa Senado. Kapatid Willie, kasama natin ngayon si Attorney JP. Yes, opo. Okay. Kasi sila po ang aking kapartner. Sila po ang tumutulong at silang napili ko dahil ang concept ko ay puso ko para sa bayan. Sila naman galing sa puso ang pagtulong sa ating mga kabayan. At ito po, siya ngayon ang number 1 nominee ng galing sa Puso Party List. Okay, welcome sa TV5 Radio 5 True FM Davao Attorney. Maraming salamat po kapatid Rose sa pag-imbita po sa amin dito. Ako po ay nagagalak. Kami po ni Kuya Will ay nagagalak po sa pagpunta po dito sa Davao. Ang ganda ng tandem nyo galing sa puso, no? Pag sabihin natin galing sa puso, every time you deliver your words, lalo na kay Willie, host Willie Revillame, makita nyo talaga na may puso talaga. Lahat ng every words na sinabi niya galing sa puso, hindi lang parang gimemorize. Diba? Galing sa puso. So, sa inyo, bakit itong party list na galing sa puso ang pinili nyo? At naging partner mo talaga si Puso para sa Bayan, Willie Revillame. Alam niyo po, yung galing sa Puso Party List, ito po ay pangalawang term na po namin. Nakaupo po yung tatay ko po, si Kong GP Padiernos. So kami naman po, gusto po namin palawakin yung mga taong natutulungan na po namin. So kami po ay tubong Novo Ecijano at kaya po kami
nagkataon lang po, nagsama po kami ni Kuya Will. Si Kuya Will po kasi ay taga Cabanatuan City. So kababayan po namin, kumbaga tadhana po na pinagsama kami. At kami po, handa na po tumulong po. Tulad po ng sinabi ni Kuya Will, handang-handa na po kami tumulong sa ating mga kababayan para po mapaakyat o mapaganda po ang antas ng buhay ng ating mga kababayan nangangailangan. Yun ang kailangan ngayon. Sir, this is my personal question. Although kanina is galing yun halos sa mga collective question coming from our listener, no, kanina. Kasi prior from our live interview ngayon, may mga na i-announce na namin na mapanayam ka namin ngayong umaga. Ang sa akin naman po, kilalang kilala ka, Willie Revillame. Every time na may mga rally nandyan si Pangulong Duterte. Ano po ba ang nakita niyo sa pusong Dabawenyo? Ba't ang close mo talaga sa mga Dabawenyo, lalo na kay Presidente Duterte? Alam mo nyo, hindi ko pa siya kilala. Alam ko na nagagawa dito sa Davao. He is an inspirasyon sa bawat Pilipino. Alam ko, pinapatawag niya yung mga tricycle driver. Yes. Pinapatawag niya yung mga, alam niyo na yung mga ibang trabaho na kinakausap niya. Na para siyang tunay na ama sa bawat Dabawenyo, lalo-lalo yung kabataan. Inaaral ko lahat ng taong kinakausap ko. Kasi dito ka natututo sa mga taong gumagawa ng kabutihan sa bansa mo at sa mga kababayan mo. At alam mo, nung pinatawag niya ako dati sa Malacanang, ito para malaman nyo lang, para pinapatakbo niya akong senador ng last term niya, ito, sabi ko sa mahal na Pangulo, sabi niya, wag mo akong tawagin mahal na Pangulo, mayor lang, Willie, mayor lang. Sabi ko, baka hindi pa ho ako handa. Kailangan kung lasabak ako sa gera, may armas ako. Alam ko po yung gagawin ko. With this respect to him, sabi naman niya, ihintayin namin ang desisyon mo ni Bong, Senator Bongo. Andun kasi si Secretary Medaldea, yung time na yon, nung kinausap na ako, pinapatakpo niya akong senador. In fact, ang sabi ko sa kanya, pag handa na po ako na po mismo magsasabi. Natatakbo ako. Saka alam niyo, ang pinakain niya sa akin, sabi ko, napakasimpleng tao nito si Presidente Duterte. Isda, talong, okra, gulay, at munggo. Ibig ko sabihin, hindi ba? Dapat yan, papakainin ka ng ano. Kasi sabi niya, bawal dito yung mga steak, Willie. Ayaw naming abusuhin yung, di ba? Yung meron kami dito. Bawal dito yung mga mamahaling pagkain. So, parang yung puso ko kay Pangulong Duterte, sabi ko, napakasarap makausap, makasama ang taong katulad ni Presidente Duterte. Ang simpleng tao. Simpleng tao, makakausap mo, isang ama. Tuturuan ka ng It is an inspiration. Kasi ang importante sa naglilingkod sa bayan, totoo. Yung hindi ka nagsisinungaling sa bawat Pilipino. Kaya siya minahal Hindi ba? Totoo, naniniwala ako sa kanyang advokasya. Tama lahat yun. Para sa akin po yan. Kaya, yung personal yung tanong, personal ko itong nakita sa kanya. Kaya lang, nung time na yun, hindi pa talaga ako handa. Kaya ngayon, I'm doing this on my own. Independent po akong tumatakbo. Wala po akong partido. Sinabi ko nga sa show ko, araw-araw, ang kapartido ko rito, ang sambayan ng Pilipinong naniniwala sa akin. Sila po ang aking partido. Wow! Ganon, kapatid. So, at least, alam nyo na, no? Yung the way nag-deliver sa answer, si kapatid Willie Revillame, nakita nyo how sincere he is, no? So, sir, please invite sa lahat ng mga nakikinig sa atin, especially you have the regular show, and also si attorney, alam ko si attorney bata pa but very prepared, nasasabak naman sa politika. Nakatapos siya ng law sa Ateneo. Wow. Nag-aral din siya sa Southern California. So nag-aral siya dito, kababayan ko, napakasimpleng tao. So, in fact, malaking bagay siya sa buhay ko kasi tinuturuan niya ako about the law. About kung ano yung branches ng gobyerno. Going here, binibigyan niya ako ng tips kung paano para hindi ka magkamali. And it's a good thing, isang abogadong kasama ko. Siguro, attorney, meron ka bang mensahe muna? Okay. Ikaw, mas maganda. Attorney, a young, very young, simple. aspirant, and simple. No, ito, we need a fresh faces and fresh. Yung mga bata na hindi pa, kanina pa, yung before sa program natin, may nagsabi, yung mga traditional politician, they're already dilapidated kung sa building pa. Ito, mga new faces na tatakbo at magpapili para sa atin, handang magserbisyo sa taong bayan. Sir? Alam niyo po, ito pong pagkakataon na to ay
Kumbaga, hindi ko po inisip na mangyayari. Pero ako po ay natutuwa kasi pinag-uusapan nga po namin ni Kuya Will. Alam nyo po kapag kayo ay may ginagawa, pag binigyan nyo ng passion o pagmamahal, mas maggagaling kayo doon. At yun po yung nakita ko kay Kuya Will, yung willingness niya po na matuto, yung willingness po na makatulong, or gusto niya po talagang palawakin yung kanyang matutulungan ng mga kababayan natin, especially po yung mga nangangailangan. At nandito po ang Galing sa Puso Party List para po samahan si Kuya Will sa lahat po ng mga gusto niyang gawin para po matupad ang mga pangarap ng ating mga kababayan. Okay. Very well said. FYI lang, mga kapatid, isang dabawan nyo na pumunta doon sa sa program ni Sir kapatid Willie Revillame na gustong umuwi dito sa Davao. Tinulungan niya. Siguro hindi na niya yon matandaan. Sa daming tinulungan niya. Binigyan niya ng pera para makauwi dito sa Davao. She was an OFW na stranded doon sa Manila. Walang pera. Nagbakasakali doon sa programa. Tinulungan niya. O baka nandyan lang yun sa baba. Kanina pa yun, nakaikot-ikot. Sir, no, ang daming mga testimony na sa mga tinulungan ninyo. 22 years po, kapatid Rose. 22 years in the making na po si Kuya Will. At alam nyo po, nakikita ko po sa kanya, mas madami pa po ang kanyang matutulungan. Hindi lang po sa ating bansa, pati na rin po yung sinabi niyo po, yung mga ating mga OFW. Oo. It's a very good tandem, no, sa inyong dalawa na may puso na magserbisyo sa taong bayan. Sir? Yes, maraming salamat. Kapatid na Rose, ma'am, at naimbitahan nyo kami rito. It's a good thing na nakabalik-balik ako dito sa Davao. Hindi ko na nga alam yung sinasabi mong ganyan na may ginagawa pala akong ganyan. Kasi hindi ko binibilang yung pagtulong sa kapwa ko. Hindi ko memorize, hindi ko tinatanim sa isip ko. Basta pag may nangangailangan sa anong mga oras na kaya kong tulungan, gagawa ko yon. Ang pagtakbo ko hindi po to para sa akin. Para po sa mga kababayan kong nangangailangan. Kasi kasama niyo ako dyan dahil nagsimula ako ng mababang buhay, nangangarap. Etong pangarap na to, siguro yung mga pangarap nyo, pangarap ko din yan. Magkakaroon na kayo ng boses sa Senado. Tatandaan nyo ho ito, wala na akong kailangan pa sa buhay ko. Lumampas na ho sa panaginip ko ano man ang nangyari sa akin. Sobra-sobra na. And I wanna share the blessings that God gave me. Gusto ko lahat ito ay maibigay. Alam nyo, baliwala lahat ito kung di mo ibibigay sa mga nangangailangan. Binigay sa akin to. I also think na ginawa na rin akong tulay ng Panginoon Diyos. Kasi isipin yung buhay ko. Hindi naman ako anak ng mayaman. Simpleng buhay lang na mahirap ang nanay. At hindi ko nakasama ang mga magulang ko. Ako lang mag-isa. Pero I think ginaid ako ng Panginoon Diyos para kung naniniwala kayo sa 12 apostles, I believe na baka ako'y pang 13 apostles niya. Yes. Parang gano'n ang feeling ko na sabi ko, gagamitin ko to, gagawin ko to sa kabutihan. Saka huwag kayo mag-alala, hindi man ako mangangako, basta gagawin ko lahat yung makakaya ko na ikabubuti ng bawat Pilipino na nangangailangan. Hindi ko tutulungan ng mayayaman. Ang tutulungan ko, yung mahihirap na nangangailangan. Basta ang pinaka-importante hindi ko kailangan mag-number 1 sa Senado. Ang kailangan ko, magampanan ko. Kung ako man po ilalagay nyo dyan, yung aking magiging role o aking magiging pangako na pwede kong gawin talaga para sa ating mga kababayan. Basta, ang importante totoo ang sinasabi ko para sa inyo. Mahal ko ang bawat Pilipino. Ako po yung nanggaling sa wala. Gusto ko dumating yung time na hindi nyo abutin yung pinagdaan ako. Pero yung success, sana sama-sama tayo sa success ng buhay. Wow, it's a good, si kapatid Willie Revillame, it's a good example of the blessing. No? Ang blessing niya, gi-share because that blessing is steward lang siya sa nasabing blessing. No? Ang ganda. No? So it's a success story and I hope sa mga Dabawenyo na nakikinig ngayon sa programa natin, wag mo siyang kalimutan
Anong numero natin sa... Sa ngayon, kasi dati medyo nagkaroon ng pagbabago, 54 dati, pero ngayon, 55 na. 2-5, katulad nito. 5-5. 5-5 po. Magkasama tayo, magkapatid tayo dito po sa inyo pong True FM. Di ba? Dahil pamilya na po ako dito sa TV5. Kaya ako, 5-5. Yan po, 5-5 po sa Senado. Huwag niyong kalimutan, kapatid, and of course, sa Galing Puso Party List with Attorney JP. No? Thank you, and hope to see you sa nakaupo ka na sa Senado at sa Kongreso. Babalik ko kami dito. Siyempre, mag-iikot na kami. Starting February 11, mag-iikot na kami. Hindi ako pwedeng hindi bumalik dito. Ito pong pag-interview nyo, pagbisita naman sa inyo. Gusto ko din madinig yung ating mga kababayan kung ano yung mga hinanaing pa nila. Para alam ko, dala-dala ko yan sa aking isipan. Maraming salamat sa pag-imbita nyo sa amin, ni Attorney. Ito po, tandaan nyo, yung puso para sa inyo. Puso para sa bayan, yun po yung aking slogan, at galing sa puso, party list po, ang magtutupad ng aming mga pangako. Attorney JP, again, ano pa gusto natin sabihin? Magsaibabay na. Yes, Attorney. Maraming salamat po ulit sa inyong imbita sa amin dito, kapatid Rose, at sa mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ulit si Attorney JP ng Galing sa Puso Party List 132. Huwag niyong kalimutan. Buhay po tayong lahat. Thank Okay. you. Maraming po salamat.